Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Congressman Benny Abante, meron palang iskandalosong video. Metro Manila Mayor Lacuna, tinuturong kabit nitong si Congressman Abante. Ito nga natin makikita na kahit sobrang tanda na ay ayaw pa rin umatras. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na kaya pala laging magkasama itong si 6th District Representative Kong Benny Abante at pati na rin itong si Metro Manila Mayor Lacuna ay dahil nga pala may ginagawa silang kababalaghan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kahit pala sobrang tanda na ay talagang matinik pa. Katulad na lamang nitong si Benny Abante na talaga bang hindi na naawa sa kanyang asawa. Patuloy ngang umiinit ang usapan patungkol sa mga candidacy na nagpa-file ng COC dahil nga tatakbo umano mga senador sa susunod na taon ngayong 2025 at tila ba talagang ginagawa na lamang katatawanan ang ating politika dahil nga mga kaibigan, itong mga tatakbong mga senator na ito ay mga vlogger, yung tunay naman na wala talagang pinag-aralan at walang alam patungkol sa batas dahil nga daw tumatakbo sila para lamang o para daw makatulong sa kanilang mga naghihirap. Ngunit mga kaibigan, dito nga natin magkikita na talagang plataforma na lang at ginagawa na lang talagang excuse ang tumatakbo para dito, para kay ganyan, para sa kanila. Kaya nga na lamang mga kapatid, ang ating mga kababayan at mga netizen ay hindi na rin maiwasan na magbigay ng kanilang mga hinaing. Team Duterte for Senator 2025. Straight vote tayo, Duterte lang. Ang may malasakit sa taong bayan, mabuhay si Tatay Digong at Vice President Sara Duterte. Go, 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 Kong Marcoleta for Senator 2025. You're the best. Honorable Congressman Dante Marcoleta, the most trusted, honest, and dedicated public servant of the House of Representatives of the Republic of the Philippines, dedicated to serving the best for the Filipino people, a true honorable man with integrity and dedication who is out to serve the best for the ordinary and oppressed Filipinos. Tama po, sino nyo ang dapat talaga may alam sa batas at may pakialam sa nararapat ipatupad kasi dami batas na nagawa nila pang sarili lang din naman nila kapakanan. Nagpinapairal, Guessing Pinas, matutuol na ang lahat ng senador, Marcoleta, siya nararapat na senador kesa sa mga artista na wala naman alam gumawa ng batas na para sa mamamayang Pilipinong kapakanan. It would be very big mistake if the Filipino people would not put this man, Congressman Dante Marcoleta, in the Senate. He has a lot to offer, brilliance in jurisprudence and laws, integrity and empathy towards the common Filipino people. Line up, Tatay Digong. Asahan natin ang pagbabago. Tahimik ang Pilipinas, yan ang tatak Duterte. Walang tiwali, walang drug addict. Anong kahit paninira nyo sa mga Duterte, di kami maniniwala. Mahal namin siya. Love you po. Itanong ko lang sa tatlong honorable na to kung ilang beses na nila binoto ang nasabing mga artista. Tulad nina Lito Lapid, Bong Revilla, Tito Soto, Jinggoy Estrada at Robin Padilla kasi nabanggit ang tumbling artista yon. Well, para nga sa kabuang detalye ay panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po, maraming salamat and God bless. Ni GMA, ginamit niya ng auntie ko, may she rest in peace, para ako patahimikin. Sinagot-sagot ko yan. Pastor ka? O-offeran mo ako ng pera para lang ako manahimik? No way. At saka, may nagsabi sa akin sa mga distrito niya, and I have to double check it first, na mayroon din kaso yan ng child abuse. Ako po. So, ipapacheck ko muna. Pa next week,
maghalungkat ako dahil baka mamaya ipatawag ako at mamaya aarte-artehan sa akin. At least mayroon akong pambala sa kanya. Naku po. So, isa na naman pong bagong pasabog laban kay kay Abante, no? Iyan po ay talaga seryosong akusasyon 'yan. Kung yan ay kumpirmado, ay lalabas at lalabas po 'yan. Kaya itong si Pastor Dila, talaga naman ngayon medyo nagkaroon na sila ng aral sa kanilang buhay na kung kayo ay babanat sa inyong kapwa-tao, ay siguraduhin ninyo na kayo ay malinis, na kayo ay walang tinatagong mga skeletal parts dyan sa inyong mga closets. Kaya ang pagbanat nila kay BP Inday Sara ay isang warning shot sa lahat ng mga kongresista na sana maging patas kayo sa buhay dahil hindi araw-araw ay araw ninyo. Darating ang araw na gabi naman kayo at araw yung mga gabi naman na araw. Gulo no? So, ito po, ito naman. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Okay. Ay! Yeah! Yeah! Reaction TV page po, nagbabalik. Magandang araw sa inyo lahat mga ka-reaction. Magre-react po tayo ngayon patungkol dito sa sitwasyon ni Doc Willie at ang kanyang paghabol muli o paglabas upang maging senador. Ito po yung ating panonoorin at magre-react po tayo sa mga issue na to. At magre-react din po tayo patungkol sa pagsasagupa ni Isko Moreno at ni Hani Lacuna dyan sa Maynila. Okay po, unahin po natin si Doc Willie Ong. Of course, alam naman natin na hindi biro itong hamon na kinakaharap po ninyo sa health. Pero Yes. despite these concerns, why did you decide po na mag-file pa rin ng Certificate of Candidacy for Senator? Unang-una po talaga, wala naman akong plano mag-file. Kasi unang-una, ang difference ko sa ibang candidate, ito kasi hindi naintindihan ng kababayan natin. Hindi talaga ako tumatanggap ng campaign funds. We talk about so many issues. We talk about dynasty, gawa ng bill, gawa dito. Pero the root cause for me, yung tatanggap ng pera yung kandidato sa isang grupo habang nangangampanya, syempre may kapalit yun. Kung kanino siya tumatanggap, yun na ang boss niya. Tama po yun. Tumpak po ang sinabi ni Doc Williong. Yan po ang tinatawag nilang suhol. Yan po ay nalalaman po ni Castro. Alam po nila yan alam nila yung suhol, yung bribery. Hindi po bribery ang tawag dyan, campaign fund. So kapag ikaw ay pinonduan ng isang prominenteng personalidad o isang grupo o isang korporasyon, alam nga naman libre yan. Diba, Trililing, Castro, sino pa ba dyan? Si Ontiveros, diba? Sino yung handler ninyo? Yung sinasabing handler ninyo, sabi ni Madam Inday Sara. Haching lis alis. Ay, sorry, naaching ako. Haching lis alis. Ay, sorry, naaching ako. Yan po ang sinasabi natin. Kapag ikaw ay tumanggap ka ng mga pondo na nagmula kung kani-kaninong Poncio Pilato, lalo na sa taong yun, wala na. Korupsyon ang habol mo. Diba? You know how much you spend for a senatorial. 150 million, 500 million, iba 1 billion. Yan ang mga minimum amounts. Kita nyo naman, social media spending nila. Magkano na? Diba? Nung presidential, magkano social media? Mga reported pa lang yan. Diba? So you can imagine, it will reach the billion. So do you think these are all free? Kaya ako, hindi ako papayag na tatanggap ako. Kaya nung una, hindi na ako tatanggap. Nung 2022, hindi ako tatanggap. Ngayon, hindi rin ako tatanggap. Nung nagkaroon ako nitong sakit, nisip ko, ano ba to? God's will ba to? Ano ba nangyari sa akin? Diba? Kasi healthy naman ako eh. So naisip ko,
pag may cancer ka pala, parang medyo naiiba eh, na I don't know how to say it, na nakikita ko nanay ko na namatay na. And she was telling me, pwede ka na sumama sa akin dito or gusto mo pa magstay dyan sa mundo. Sabi niya, but you are allowed to go na if you want. Sabi ko, gusto ko pa magstay eh. Meron pa akong gagawin eh. Sabi niya, kung magstay ka, mabubuhay ka, pero mahirapan ka, pero marami kang matutulungan. So that's why I decided to stay. Yung That's, sinasabi, that's the real answer. That's the real answer. Doc Willie, si Chicky Verhal po ito, yung sinasabi po ninyong marami po pa po kayong gagawin, ano yung mga top of mind po ninyong kailangan nyo pa pong gagawin? Mas alam nyo pa naman yung mga gagawin, kaya kayo nasa media, di ba? Oh, ano ba problema natin bansa? Number one, corruption, 30-40%. Di ba? Yung mga kailangan sa kalusugan, obviously, PhilHealth natin, useless. Di ba? Ano bang nabibigay ng PhilHealth? Kita nyo nga yung mga benefit, halos wala. I mean, mahirap magsalita, but when you go around, selected people makakakuha ng benefit, pero yung majority, kawawa. Kaya yung mga may puso talagang mambabatas, nakikita nila, sobrang lugi yung mahihirap eh. Di ba? Alam naman natin yung corruption, paano yung mayaman yung nakaupo. Tapos yung mga tao, ganun pa rin, bebenta lang ang boto nila. So, nakita ko, bakit ako nabigyan nitong sakit? Oh. Bakit ako gumagaling ngayon? Di ba? Baka may chance manalo ako without campaign funds. So, sabi ko, mukhang God's will to. Tsaka, I think only cancer patients will know this, na talagang meron silang minsan nag-open up yung parang ano nila, yung third eye nila. So, I can sense things more. Masuli ko na yung sinungaling sa hindi sinungaling. Although noon, alam ko naman sino nagsisinungaling at hindi. Pero Doc, sabi nga po ninyo, hindi kayo tatanggap ng campaign funds. Yes. But how do you plan to campaign nationwide? Kasi syempre national position siya. Without receiving helps, accepting help from other people. Ginawa ko na dati noong 2019. Oh, I'm number 18 without spending. Oh, konti na lang yon. Tumakbo ako as Vice President, tumaas yung awareness ko from 70% awareness, 96% na ako. Ngayon sa survey, siguro ano ba, number 12, number 15, without spending anything, without doing anything. Tapos binigyan pa ako free publicity nitong sakit ko na hindi ko naman alam na darating sa akin. Parang it's planned eh. Yun lang feeling ko, parang it's planned. So, sa tingin po ninyo, mga ka-reaction, ano po ang tingin ninyo kay Doc Willie Ong? Okay, sabihin na po natin malinis ang puso niya. Hindi siya tumatanggap ng suhol, hindi po siya tumatanggap ng kahit ano sa mga pribadong sektor o sa mga personalidad. Pero ano po sa tingin nyo na kung siya po ay ating dadalhin diyan sa may Senado, ano po sa tingin nyo, kaya niyang dampanan bilang isang senador ang trabaho ng isang bilang senador sa kanyang kalagayan? Hindi po tayo Diyos o ano. Sa tingin ko naman, ang kanyang paglakas ay talagang mabilis, no? Ang kanyang paglakas. So, tingnan po natin sa mga darating na araw. Napakaganda po ng kanyang plataforma at sana lahat po ng mga senador o lahat ng mga tumatakbo pong public official ngayong darating na midterm election ay kasing puso niya, no? Yung malinis, ang nais lamang niya yung magandang pamumuno, hindi tumatanggap ng campaign funds, sa mga sana kung siya ay mahalal sana hindi po siya lamunin ng sistema. Dahil ang problema po natin dito ay sistema, hindi po mga tao. Kasi po lahat ng mga politician na yan, nung bago sila pumasok sa public service, ang lahat ng yan, sinasabi nila gusto nilang tumulong. Gusto nilang tumulong sa ating mga mamamayan. Gusto nilang tumulong sa bayan. Pero ang problema, nung nandiyan na po sila, dahil nga maraming buhaya, dahil maraming mga tao
na nilamon na ng sistema, ngayon mahahawa ka na. Example, paano po mahawa sa isang sistema? Example lang po ito ha. Hindi ko po sinabing nangyayari ito. 10 kayong magkakasama. So halimbawa si Congressman Tonton ay isang pinuno ninyo, majority leader siya. O ngayon, halimbawa lang po to, hypothetical lang to, siya po ang nagre-release ng pondo. So meron po siyang tinatawag na gustong mangyari na kapag hindi ka sumunod sa gusto niyang mangyari, hindi ka magkakaroon ng tinatawag nilang halimbawa pondo. So halimbawa naman may mga sindikato, alright? Ay isa kang mayor. Halimbawa lang po ito, hindi ko sinasabi nangyayari. Siguro imagination ko lang ito. O isa kang mayor, dumating ang 10 milyon galing sa isang drug lord. O, di ba? Hindi mo naman hiningi yun dun sa drug lord. Ngayon, magdadalawang isip kang hindi tatanggapin yun. Kasi pag hindi mo tinanggap yun, baka balikan ka nung, yun nga, yung gumagawa ng mga illegal na gawain sa municipality mo. O kaya naman, pag tinanggap mo yun, 100%, siyempre, aambunan mo yung chief of police, lahat ng tao dyan, aambunan mo. O sila, hindi rin nilang matatanggihan yun. Kasi pag tinanggihan nila, baka may balik sa kanila. So, yun po ang tinatawag nating sistema. Baka nilamon po ng sistema ang lahat ng mabubuting politician o mga public servant. Ngayon, yung mga katulad po ni Doc Willie Ong, halimbawa, siyempre, balikan po natin yung tinatawag nating corruption. Halimbawa, ako, SPO2, inabot sa akin ng 20,000 ng aking chief of police. Sasabihin ko, ayaw ko yan kasi galing sa ano yan. Pwede natin gawin yon. Pero sa isang pulis na ordinaryong pulis, magdadalawang isip ka na hindi mo tatanggapin yun kasi nanggaling sa chief of police mo yun eh. Example lang po yun. Yung sistema ang problema. Ngayon, yung maganda po yung layunin ni Doc Willie Ong. Kaya lang, pagpasok mo na dyan sa Senado, baka may ibang sistema dyan. Kapag hindi ka sumunod, maaalanganin ka, di ba? Kaya hindi po natin alam lahat ng mga nangyayari sa likod ng kortina. Alam lang natin na nakikita natin yung mga relo ni Stella Kimbo, yung mga relo ni Abante, yung mga resorts ni Abante, yung mga bag ni Stella Kimbo, yung mga sasakyang artista ba nilang dalawa, o lahat ng mga kongresista. Kumbaga, naging example lang si Stella Kimbo tsaka si Abante. Pero sa palagay ko, 90% po ng kongresista Stella Kimbo yan. 90% po ng mga kongresista, Abante po yung mga yan. O, mantakin mo ngayon, pagpasa po ng 2025 bill or budget para sa 2025, 3 lang po ang nagno. Yung 297, yes lahat yon. Sino po yung 3? Yung 3 hindi po nag-yes sa budget ng 2025. Yung pa yung mga inutil. O, sabihin natin si Castro, si Manuel, tsaka si Brosas. O, kahit na hindi na bumoto mga yun, wala naman Silvia mga yun eh. Kaya lang, titingnan natin dito, bakit wala na yatang mayorya? Lahat po ay wala na yatang minorya. Lahat po ay majority na. Kasi dapat mayroong at least mga 50 or 60 na hindi magyayas, di ba? Usually, ganyan po nangyayari. Pero dito sa kalakaran ni Tambaluslos, diyan sa may kongreso, ba lahat parang mayorya na. Yan po ang sinasabi ni Doc Willie Ong. Sa ngayon, halimbawa, ikaw ay humahabol ng senador. Tama nga naman, 500 to 1 billion ang gastos ng isang senador. Magkano lang ba naman ang sahod ng isang senador? Sabihin na natin 1 milyon kada buwan ang sahod niya. Mababawi mo ba yun sa loob ng 3 taon? 3 taon, 300, let's say 36, let's say 400 months. Sabihin na lang natin. Hindi 400 months. 36 months. So, 36 times 1 million, edi 36 million lang yon. Let's say 1 million ang sahod ng isang senador. Paano mo mababawi yung 500 million to 1 billion na pondo ng isang senador pag ikaw ay tumakbo? Siguro kung maganda po siguro yung 500 million na yun, itutulong na lang sa, kung alimbawa lang, 500 million ang gagastusin ng isang senador upang tumakbo sa nasyonal. 500 million. Kung 2 po silang senador na tumatakbo, 500 million times 20, di ano na po yun? 10 billion na yun. Mantakin mo yung 10 billion, ilang pong tao ang matutulungan. Ano pong klaseng change or changes ang magagawa nila sa mga limbawa, sa mga 10 barangay o 20 barangay. Yung mga tinatawag nating talagang salat. Di ba? Yung mga challenge area. Di ba? Iano nyo yun. Pero wala, yan po ang sistema.
Yan ang kalakaran sa ating bansa. Kailangan mo ng 500 to 1 billion pesos upang tumakbo ka ng isang senador. Mababawi kaya nila yon? Sa tingin ko lang po, mas sobra pa dun. Hindi, sa tingin ko lang ha, hindi ako nagkakamali. Mababawi siguro nila yon sa kanilang panaginip. Pero hindi naman siguro lahat gumagastos ng 500 milyon. Siguro ang iba mga 2 billion. O, pustahan tayo, magkano ang gagastusin ng mga bilyar sa election. Alam naman gagastos sa mayayaman yan, bilyonaryo, trilyonaryo ang mga yan, di ba? So itong si Doc Willie, talagang sana yung the way mag-isip yung mga politician ay para sa mga mamamayang Pilipino, para sa bayan lamang ang kanilang interest. Pero hindi pwedeng hindi ka magkakaroon ng kaaway dyan, Doc Willie. Kung ikaw ay dadalhin namin o mananalo bilang senador, hindi pwede yung ugali mo na ganyan. Kailangan medyo papalag ka dyan pag may mga plenaryo, pag may mga usap-usapan dyan sa Senado. Kailangan papalag ka dyan. Hindi pwede, tingnan mo si Cayetano at si Subiri, anong ginawa nila? Round 1, Cayetano, tumba. Round 2, Cayetano, suplak. Di po ba? Kaya ako, kung sa tingin ko, nawa, manalo si Doc Willie, hindi dahil na aawa tayo sa kanya, kundi dun sa kanyang gustong gawin pag siya ay nasa Senado na. Tuloy. It's like somebody higher up is planning it, and I just want to see it through. 'Di ba? Kung nagkasakit ako, di wag niyo iboto, boto kayo ng iba, wala namang problema. Mayo pa 'yun May May 12 pa Ano lang naman ngayon October pa lang. Parang hindi ba masyadong overreacting? Yeah. Doc Willie, ito yung tanong ko is born out of yung gusto namin kayo i-cover kung dahil yung inyong pagtakbo, no. So, paano ba sa social media ba namin kayo i-cover or magkakaroon ba ng possibility ng paglilibot? Pwede rin, depende kasi alam mo ang buhay natin, we cannot pag kayo Jovi, Chiki and Maricel, you can plan your vacation next year, 'di ba? If you want. Pag anak ko nag-graduate in 2 years, pwede, 'di ba? Pero ako, iba na isip ko kasi nanggaling na ako sa 1 day to live, ngayon feeling ko 1 month. Ngayon I can plan 6 months, 1 year. So, medyo short yung plan ko. Gusto ko matapos siya na maaga. 'Di ba? So, titingnan ko kung paano gagawin natin. Maraming dumarating. Like sa Action Demokratiko, all of a sudden, we have another candidate. Si Congressman Wilbert Lee. Tatakbo rin siya for Senate. Naging kapartner ko yung top Facebook spender. Oh, yes. Kung di ba padala ng Diyos yan, sino ba magpapadala niyan? My goodness. Diba? Doc I Willie, don't know how it happened. Tanong nyo na lang sa mga Action Demokratiko, yung mga ka-teammates natin doon. malinaw Doc Willie, no, yung legacy that you want to leave kung sakaling manalo kayo. Kasi na-mention nyo po yung healthcare, na-mention nyo din yung corruption. If you win. If you don't win, ano po ang legacy that you're working on and how are you going about working on this legacy? I just follow God's plan. Kung ano lang gusto ng Diyos. Nagkasakit ako, honest ako sa tao, para nga malaman nila, lumaban sila sa sakit. Mahirap yung chemo. Kala niyo madali ang chemo? Chemo is hard. Like ito, kaya ko lang inumin yung mga light-colored soft drinks para maganda sa taste ko. Hahanapin ko yung babagay sa taste buds ko. Kasi nag-iiba siya, di ba? This is the least of my problem, yung hair. Pero marami yan, mga mucosal problem. Pero kinakaya ko kasi maganda treatment dito. Feeling ko malaki na ang nailiit. Honest naman ako, alam nyo naman yung initial size, 16 cm. Let's see how it goes. Diba? Di naman lugi yung tao natin. Kung ayaw nila, they can vote someone else, diba? Sabi nga nung isa okay na daw si Doc, 50% honest naman. Kaysa 100% healthy, araw-araw naman kayo ninanakawan. So pareho din, diba? Pero if you don't mind sharing, Doc, gaano po katagal yung magiging cycle pa po ng chemotherapy dyan po sa abroad? It depends on the cancer. Pag responsive siya, mas maiksi yung course. Pag hindi siya responsive, hahanap ng another more aggressive way. So,
Ang timeline, mga November 4th week, baka matapos. Or December 1st week. And that's the time na babalik po kayo dito na hopefully maging successful Yes. yung treatment. Yes. Doc, of course, Alright, nakita na po natin ang kondisyon ni Doc Willie. We wish you, Doc Willie, a quick recovery, fast recovery, rapid recovery, Doc Willie. And sana po mapasok kayo dyan sa Senado. Na kailangan po natin ang mga katulad ni Doc Willie Ong. No? Ito naman po. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagbigay si Pangulong Rodrigo Duterte ng pahayag kaugnay ng ginagawang paglilinis at pagsasaayos ni Mayor Isko Moreno Domagoso sa lungsod ng Maynila. Aniya, Ito po yung panahon na kung saan si Kaisko ay talagang puspusan ng kanyang pagtatrabaho dyan sa Maynila. No? Kasi dito tatalakayin po natin ngayon ang pagsasagupa ni Isko Moreno at ni Hani Lacuna. nga siya sa alkalde at kung siya ang tatanungin, mas magaling ito sa kanya. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa oath-taking ng mga opisyal ng Malacanang Press Corps sa palasyo kagabi. Kasi yung nakalipas nyo pong SONA ay nagbigay po kayo ng direktiba sa mga LGUs na linisin po yung Metro Manila at kuhin na rin po namin yung inyo pong panig hinggil po sa ginagawang effort ni Mayor Isko Moreno dahil mabango po siya ngayon sa public pagdating sa paglilinis ng Maynila. So ano po ang... Believe ako sa kanya. Kaya nanonood ako kung nagsasalita siya. Mas mahusay siya kaysa akin. Sa totoo lang. May nakita ako na mas mahusay ang resolve niya kaysa akin. Plus 2 ako sa kanya. Thank you po. Nakita po ninyo ang pagpuri ni Pangulong Duterte kay Isko Moreno. No? Ito po. Inaabangan sa Maynila kung magtatapat nga sa mayoral race ang dating magkatandem na sina Mayor Hani Lacuna at dating Mayor Isko Moreno. Isa pa lang sa kanila ang naghain ng kandidatura pero malaman. Yan po ang sinasabi natin sa politika. Walang permanenteng kaibigan. O yan po ay politika lang, walang personalan. Na ang mga pahayag ng isa sa social media. Nakatutok si Mark Salazar. Dito po, makikita po natin ang gigigil si Lacuna dito. No? Magkatandem noong 2019 sa ilalim ng Asenso Manileño ticket. Pero maglalaban na nga ba sa pagkaalkalde ng Maynila sa 2025 elections? Sa dalawa, si Manila Mayor Hani Lacuna pa lang ang naghain ng Certificate of Candidacy sa pagka-mayor sa ilalim ng parehong partido. Pero may malaman siyang pahayag. Sa lahat ng hindi nagtaksil! Maraming salamat po sa inyo! Ay, nakikita ko tong kongresista na to. Yan, yung kongresista na yan. Kasama ni Abante yan. Yan, oh. Yung malusog na kongresista na yan. Yan, oh. Ayan, oh. Oh, ito. Naka-blue na collar. Yan, no? Paki-comments po kung anong pangalan yan. Malupit, oh. Yan, nandiyan, oh. Mananalo po tayo! Tinagan nyo lang sa bato! Hindi kami matitinan! At hindi natin kayo iiwan! At kahit hindi pa kasama sa mga naghain ng kandidatura si dating Manila Mayor Isko Moreno as of 3 p.m. kanina, palipad hangin para sa ilan ang mga post ng page niya online. Darating ang oras, magiging opisyal ang lahat. Basta ako ngayon, nakikinig ako sa taong bayan. Pinakikinggan ko yung daing nila. Nasa listahan na rin ng naghain ng kandidatura sa pagka-mayor si independent candidate Alvin Karingal. May kasaysayan ng Maynila na mga mayor na kinalaban ng dati nilang katiket na vice mayor. Kaya exciting talaga ang laban sa kabisera ng Pilipinas. Ayon kay Dr. John Robert Go ng UP Political. So, ibig sabihin po dito, si Lacuna at saka si Moreno, talagang magsasagupahan po, no? Pero kung ako sa mga Manileño, kay Isko Moreno lang ako. Kasi si Isko Moreno, seryoso po yan. Seryosong kandidato po yan pagdating sa panunungkulan dyan sa Maynila. Sa lahat po ng mga nakita kong naging mayor ng Maynila, siya po talaga ang bilis kilos yan.
Palakpakan po natin si Mayor Isko. Sana naman magkaayos sila pagkatapos ng kampanya. Dahil alam ko, kung sakaling may baho si Hani o may baho si Isko, alam nila ang bawat isa, kaya alam nilang tumira. Sana naman hindi gaanong marumi, no, ang batuan nila ng putik. Sana alam na po natin yun na magkaibigan ng dalawang yan. Pero kung ako sa mga taga Maynila, Isko Moreno tayo. Kasi yan ang ating yan ang ating pambato talaga yan eh. Kaya lang hindi nga lang siya lumusot ng presidential campaign. Kasi lang siya, tinatawag siyang nakalimutan ko kung anong tawag sa kanya eh. Di ba? Yung alam naman na hindi mananalo pero lumaban pa rin. So, yun lang, no? Isko and Hani Lacuna. Pero sa palagay ko, talagang may kalalagyan si Hani Lacuna dyan. Kasi nakikita na natin ang mga clamor ng mga tao dito sa social media. Talagang, siguro magiging boto dyan kung 100 yung boto. Mga 65-35. 65 yung hindi boboto, 35 lang yung boboto.